May mga krimeng hindi kailanman tuluyang mawawala sa alaala ng publiko. Mga kasong kahit may ebidensya, kahit may mga testigo, kahit may mga taong itinuro ay nananatiling walang malinaw na pananagutan. Noong March 2007, isang babae ang bigla na lamang nawala, si Ruby Rose Barameda Jimenez. Isang ina na may 2 anak at kapatid ng dating aktres at beauty queen na si Rochelle Barameda. Mahigit 2 taon siyang hinanap ng pamilya nang walang humpay at walang tigil sa pagdarasal. Hanggang sa isang nakakatindig balahibong pagkakatuklas sa karagatan ng Navotas ang yumanig sa buong bansa. Isang bakal na drum, isang konkretong libingan, at isang misteryong hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nalulutas. Paano nga ba nawala si Ruby Rose? Sino ang mga itinurong responsable? At bakit matapos ang mahabang panahon ng paglilitis, tila mailap pa rin ang tunay na hustisya? Ito ang kaso ni Ruby Rose Barameda Jimenez. At ito ang Truth Files. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Or kung ngayon ka palang napadaan dito, welcome din sa'yo. This is Truth Files, kung saan hindi lang natin kinikwento ang mga krimen, kundi sinusubukan din nating intindihin kung paano at bakit sila nangyayari. Dito sa Truth Files, we don't just tell stories. We try to feel and understand ang mga tao sa likod ng balita. Because behind every headline, there's a family, a life, and truth that deserves to be brought to light. If you are into real stories narrated in Tagalog in a way that feels personal and genuine, you can subscribe and stay with me. Bago naging sentro ng isa sa mga pinaka-controversial at pinakamalagim na murder cases sa bansa, si Ruby Rose Barameda Jimenez ay isang simpleng ina, mapagmahal na anak at kapatid. Siya ang bunso sa 5 magkakapatid ng mag-asawang Roberto at Asuncion Barameda. Lumaki siya sa isang mapagmahal na pamilya kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Robert Jr., Evangeline, Jojo at ang kanyang ate, ang dating aktres at beauty queen na si Rochelle Barameda. Sa kanilang magkakapatid, napakalapit ng relasyon ni Ruby Rose kay Rochelle. Sila ang nagkakatuwang sa pangarap, magkasangga sa bawat pagsubok at walang liwan na hindi na ibabahagi sa isa't isa. Si Ruby Rose ay isang career-driven na babae na nagtapos at nagtrabaho sa larangan ng banking and finance. Ngunit noong 1999, sa edad na 19, pinili niyang unahin ang pamilya nang ikasal siya kay Manuel Jimenez III o mas kilala sa palayaw na III. Ang kanilang relasyon ay binayayaan ng 2 anak na babae, sina Marga at Martha. Ngunit ang buhay may asawa na tila perpekto sa paningin ng marami ay unti-unting gumuho. Noong 2006, nagpasya silang maghiwalay. Batay sa mga record ng kaso, dumaraan noon si Ruby Rose sa isang masalimuot na hidwaan sa kanyang asawa. Kabilang sa mga matitinding pinagtatalunan ay ang kanilang relasyon at ang usapin sa pag-aalaga o custody ng kanilang mga anak. Dito nagsimula ang isang masakit, magastos at emosyonal na legal na labanan para sa kustodiya. Ang huling yugto ng buhay ni Ruby Rose ay ginugol niya sa pag-iyak at pakikipaglaban kasama ang pamilya Barameda para lamang mayakap at makasama muli ang kanyang mga supling. Ngunit noong March 2007, isang pangyayaring walang sino man ang mag-aakala ang magaganap. Sa gitna ng laban para sa kanyang mga anak, bigla na lamang siyang naglaho. Sa loob ng mahigit 2 taon, walang nakapagsasabi kung siya ba ay buhay pa o hindi na nag-iwan sa kanyang pamilya sa isang walang katapusang bangungot. Kung may mahal ka sa buhay na biglang mawawala ng walang bakas, hanggang saan at hanggang kailan mo kakayanin ang paghahanap? Batay sa investigasyon ng mga otoridad, huling nakita si Ruby Rose noong March 14, 2007. Papunta siya noon sa compound ng pamilya Jimenez sa Malabon para sa isang nakatakdang custody visitation sa kanyang mga anak. Ngunit hindi na siya nakarating. Ayon sa mga saksi, hinarang ang kanyang sasakyan ng isang van. Perasahan siyang kinaladkad at isinakay ng mga armadong lalaki. Matapos ang araw na iyon,
tuluyan nang naputol ang kanyang komunikasyon sa pamilya Barameda. Sa simula, hawak ng kanyang mga magulang at ni Rochelle ang pag-asa na baka itinago lang siya. Ngunit lumipas ang mga linggo, naging buwan at umabot ng 2 taon. Walang tawag, walang mensahe. Habang lumalalim ang misteryo, unti-unting pinapatay ng takot ang pag-asa ng pamilya. Ano kaya ang mas masakit? Ang malaman na patay na ang iyong mahal sa buhay o ang mabuhay araw-araw sa kawalan ng katiyakan? Noong June 2009, isang lalaking nagngangalang Manuel Montero ang sumuko sa pulisya. Si Montero ay dating empleyado ng Buena Suerte Jimenez o BSJ Fishing and Trading Company, isang malaking kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya ng asawa ni Ruby Rose. Dinala ni Montero ang mga investigador ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa karagatan ng Navotas. Doon, sa ilalim ng dagat, ay may nakaraang pilit na ibinaon. Natagpuan ng mga otoridad ang isang dambuhalang paribang bakal na kahon. Nang tibagin ito, tumambad ang isang bakal na drum na sementado. At sa loob ng sementong iyon, naroroon ang mga labi ni Ruby Rose na positibong kinilala sa tulong ng kanyang dental records at mga naiwang suot na damit. Makalipas ang 2 taon, natagpuan ang kanyang bangkay na isinilid sa sementadong steel box na itinapon sa karagatan ng Navotas City dahil sa testimonya ng isang saksi. Sa tabi ng kalsada sa Navotas Port, nakaupo si Rochelle katabi ang kanilang ina. Habang naririnig ang bawat pukpok ng sledgehammer sa semento, tila winawasak din ang puso ng pamilya. Ang mahigit 2 taon ng paghahanap ay natapos sa isang brutal na katotohanan. Kung hindi na konsensya at nagsalita si Manuel Montero, matatagpuan pa kaya ang katawan ni Ruby Rose? Dahil sa salaysay ni Montero, nayanig ang buong bayan. Detalyado niyang isiniwalat kung paano binuo ang planong tapusin ang buhay ni Ruby Rose. Ayon sa kanya, ang bawat isa sa mga kasabwat na executioners, kabilang sina Leonard o mas kilala bilang Spike Descalzo, Robert Ponce at Eric Fernandez ay binayaran ng tig 50,000 piso para lamang maisagawa ang karumal-dumal na krimen. Ngunit bago tuluyang pinatay si Ruby Rose, hindi muna siya dinala diretso sa Navotas. Ayon kay Montero, hinarang at tinukot ang biktima sa Las Piñas at dinala muna ito sa isang safe house sa isang subdivision sa Parañaque. Doon, pansamantala siyang ikinulong habang inihahanda ang drum at ang semento na gagamitin para itago ang kanyang katawan. At nang sumapit ang gabi, dinala na siya sa Navotas Fishing Compound. Base sa testimonya ng testigo, sinakal siya bago tuluyang isinilid ang kanyang katawan sa loob ng drum, binuhusan ng semento at pinatigas upang hindi agad matagpuan. Itinuro ni Montero bilang mga utak sa likod ng planong ito ang biyana ni Ruby Rose na si Attorney Manuel Jimenez Jr. at ang kapatid nitong si Lope Jimenez na siyang may-ari ng fishing compound kung saan umano pinatay si Ruby Rose. Kalaunan, pumasok ang Department of Justice o DOJ at isinama sa sakdal para sa krimen ng parricide ang mismong estranged husband na si Manuel Jimenez III o mas kilala bilang Third. Ang motibong tiningnan ng mga investigador ang matinding galit at kahihiyang idinudulot umano ng iskandalo ng custody battle sa pamilya Jimenez, isang usapin ng pamilya na nauwi sa isang malagim na pagpaslang. Upang mapatunayan ang kaso, hiningi ng prosekusyon sa pamumuno ng mga abogado ng pamilya Barameda tulad ni na Attorney Jose Manuel Jokno at Attorney Alma Malyonga na gawing state witness si Manuel Montero. Bagamat tinutulan ito ng mga sikat na defense lawyers tulad ni Attorney Mario Aguinaldo, pinayagan ito ng korte. Umabot pa ito sa Korte Suprema na nag-aproba na sapat ang kanyang testimonya upang maging susi sa pagkamit ng katarungan. Para sa pamilya Barameda, tila hawak na nila ang dulo ng lubid patungo sa hustisya.
Ngunit noong May 2013, isang malaking plot twist ang naganap na nagpabago sa takbo ng kaso. Nagsumite ng isang handwritten statement si Manuel Montero sa korte. Binabawi niya ang lahat ng kanyang testimonya. Sinabi niyang gawa-gawa lamang daw niya ang buong kwento. Ngunit ano nga ba ang totoong nagtulak sa kanya na talikuran ng hustisya? Takot ba siya o konsensya? Habang si Montero ay nakapiit sa Camp Bagong Diwa, unti-unti na siyang kinakain ng matinding paranoia. Nalaman niya na ang mga mismong executioners at utak na kanyang itinuro gaya ni Lope Jimenez at Leonard Spike Descalzo ay nananatiling malaya, nagtatago at hindi kailanman nahuhuli ng mga otoridad. Ang katotohanang nakakulong siya habang ang mga taong maaari siyang balikan ay malayang nakakagala sa labas ay nagdulot sa kanya ng matinding takot para sa kanyang sariling buhay. Pakiramdam ni Montero ay iniwan siya sa ere ng mga ito. Ilang linggo matapos niyang isumite ang sulat at misteryosong makatakas mula sa witness protection sa Camp Bagong Diwa, tuluyan nang naglaho si Montero na parang bula. Hanggang sa araw na ito, isang malaking misteryo kung nasaan siya. Dalawang teorya ang naglalaro sa isipan ng publiko. Siya ba ay tinulungang magtago at binayaran ng malaking halaga upang mabulok ang kaso? O siya ba ay tuluyan ng sinilensyo o pinatahimik na mga makapangyarihang tao upang masigurong hindi na siya muling magsasalita pa? Ito ang naging pinakamalaking dagok sa prosekusyon. Dahil sa pagkawala ni Montero, gumuho ng buo ang kaso. Nawala ang nag-iisang saksi na direktang nag-uugnay sa pamilya Jimenez sa karumal-dumal na krimen kay Ruby Rose Barameda. Ang kaso ay dumaan sa mahigit isang dekada ng paglilitis na humantong sa sala ni Honorable Judge Hector B. Almeida ng Malabon Regional Trial Court, Branch 170. Nabahiran pa ang legal na prosesong ito ng kontrobersya nang mismong ang Korte Suprema ay magtanggal sa serbisyo sa isang opisyal ng pamahalaan dahil sa pagkawala ng mga orihinal na dokumento at records ng kaso ni Ruby Rose. Sinasabing tila ba may mga puwersang pilit nagbabaon sa kaso, gaya ng pagkakabaon ng drum sa ilalim ng dagat. Noong second half ng 2019, naglabas ng final na desisyon ang Malabon RTC. Dahil sa pagbawi ni Montero ng kanyang testimonya, ipinag-utos ng korte na burahin ito sa record. Dahil dito, pinabura ng hukuman ang demurrer to evidence ng mga akusado. Para sa kaalaman ng lahat, ang demurrer ay isang formal na pagtutol sa isang demanda na nagsasabing kahit tunay pa ang mga inilahad na katotohanan ng kabilang panig, hindi pa rin ito sapat sa ilalim ng batas para magkaroon ng matibay na habla o basehan ng kaso. Sa madaling salita, para lang sinabi ng panig na naghain ito o ano naman ngayon sa mga akusasyon ng kalaban, sabay hiling sa korte na ibasura na ang kaso. Kaya naman, pinawalang sala at tuluyang ibinasura ng korte ang mga kasong murder at parricide laban kina Manuel Jimenez Jr., Third Jimenez at iba pang akusado dahil sa kawalan ng sapat na ebidensyang magpapatunay ng kanilang sala beyond reasonable doubt. Malaya sila sa ilalim ng batas, ngunit para sa publiko, ang desisyong ito ay nag-iwan ng isang napakalaking sugat at mga tanong na walang sagot. Halos 2 dekada na ang nakalipas mula noong gabi ng March 2007. Sa paglipas ng napakahabang panahon, mas lalo pang naging mabigat ang pagdurusa para sa pamilya Barameda. Noong December 14, 2025, pumanaw ang matriarch ng pamilya, ang ina ni Ruby Rose na si Shoni Saison Barameda. Isang masakit na katotohanan na kinamatayan na lamang niya ang kaso nang hindi nakikita ang huling hatol para sa kanyang anak at nang hindi man lang nayayakap sa huling pagkakataon ng kanyang mga apo. Hanggang sa kanyang huling hininga, ang larawan ng puntod ni Ruby Rose ang profile picture ng kanyang Facebook page. Nasaan na nga ba ang mga anak ni Ruby Rose na sina Marga at Martha? Ganap na sila mga dalaga ngayon. Si Marga ay 25 taong gulang na at si Martha naman ay 18. Sa kabila ng madilim na nakaraan, sila ay nananatili dito sa Pilipinas.
namumuhay ng tahimik at pribado kasama ang pamilya Jimenez. Ngunit sa loob ng 19 na taon, tuluyan silang nawala ng komunikasyon sa pamilya ng kanilang ina. Ayon kay Rochelle, tanging mga ipinapadalang litrato na lamang mula sa mga kakilala tuwing nakikita ang mga ito sa labas ang nagiging tulay nila upang masilayan ang mga pamangkin. Hindi man lang sila nakadalo sa libing ng kanilang lola Shoni. Noong January 2025, tila nagkaroon ng bagong pag-asa ang kaso nang maaresto ng QCPD ang isa sa mga pangunahing akusado na si Lope Jimenez dahil sa panibagong kaso ng pagkidnap at pagpatay sa isang negosyante. Si Jimenez ay nagtago sa batas sa loob ng mahigit 16 na taon gamit ang mga peking pangalan na Victor Vidal Dueñas at James Paul Dwight. Ngunit muling nakaharap sa pader ang pamilya Barameda. Itinatwa ng nahuling suspect na siya si Lope Jimenez dahil sa hirap na mapatunayan sa korte na iisang tao lamang sina Victor Dueñas at Lope Jimenez muling nabitin ng usad ng katarungan. Ayon kay Rochelle, hanggang ngayon ay wala pa silang malinaw na tugon mula sa NBI. Napakasakit isipin na sa ating bansa, napakahirap makamit ang katarungan. Ngunit ang pamilya Barameda ay hindi natatapos sa kabiguan. Sa tulong ng kanilang mga abogado, patuloy silang kumakatok at nagsasagawa ng mga legal na apela sa Court of Appeals upang muling buksan at rebyuhin ng mga naunang desisyon ng korte. Ayon kay Rochelle Barameda, hanggat sila ay nabubuhay, hindi sila mapapagod. Patuloy nilang ipaglalaban ang alaala at katarungan para kay Ruby Rose hanggang sa huli. Ang kwento ni Ruby Rose Barameda ay hindi lamang isang paalalan sa bagsik ng kalupitan ng tao. Isa rin itong patunay sa walang hanggang tapang ng isang pamilyang tumatangging makalimot. Maaaring natapos na ang paglilitis sa isang regional trial court, ngunit para sa pamilya Barameda, ang laban para sa tunay na katarungan ay habang buhay na krusada. Sa inyong palagay, makakamit pa kaya ng pamilya Barameda ang ganap na hustisya matapos ang halos 2 dekada? Ibahagi ang inyong mga saloobin at opinyon sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong pananaw. Kung sa tingin nyo ay mahalagang patuloy nating talakayin ang mga kwentong tulad nito upang hindi sila tuluyang mabaon sa limot, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Truth Files. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na pagsisiyasat. Salamat sa inyong pagsubaybay at paghahanap ng katotohanan. Hanggang sa susunod na episode, ito ang Truth Files. If you made it until the end, thank you for staying. Kung may gusto kang kaso na i-cover natin next time, you can leave it in the comment section. And if this story stayed with you, even quietly, stay with me. Marami pa tayong kwento at katotohanang bubuksan at tatalakayin. Ingat ka palagi. God bless.